Welcome to Donmar TV News Channel. The Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PAPI President Dr. Jose Rene de Grano na may ilang ospital na sa Iloilo, General Santos City, Cagayan Valley at Metro Manila ang nagpaplano ng kumalas sa PhilHealth dahil sa hindi pa nababayarang reimbursement claims na tinatayang aabot sa 20 billion pesos. Kaya ayon sa mga mambabatas, maraming maapektuhan kapag nangyari ang plano ng ilang pribadong ospital na hindi na mag-renew ng kanilang accreditation sa PhilHealth. Ayon kay Senator Amy Marcos, mawawalan ng silbi ang Universal Healthcare Act pati na ang PhilHealth kapag tuluyang kumalas ang mga ospital. Kaya tanong ngayon ng Senadora, sino ang magbabayad ng gastusin sa ospital ngayong walang trabaho at kita ang mga Pilipino? Sa pagtataya ni Marcos, nasa halos 95 million direct at indirect contributors ng PhilHealth ang mawawalan ng benepisyo. Panawagan ng Senador, bayaran na ng PhilHealth ang bilyong-bilyong utang nito at kasuhan ang mga ospital na gumagawa ng upcasing kung may ebidensya. Pangamba rin ni Senator Sonny Angara, magre-resulta ito sa pagbagsak ng healthcare system ng bansa at maaari ring may magsara ng mga ospital at mapeperwisyo labang ang publiko. Ayon kay Angara, may 70 billion pesos na dagdag subsidiya sa gobyerno, ang gobyerno sa PhilHealth noong nakaraang taon. Suhestyon din ng Senador, tingnan ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang proseso ng PhilHealth upang alamin kung bakit mabagal ang pagbabayad ng claims sa ospital. Hindi niya ito katanggap-tanggap lalo na't nasa ilalim ng public health emergency ang bansa. Sa ngayon, sinisikap pa ng UNTV News na makakuha ng panayam o pahayag mula sa PhilHealth tungkol sa issue. Okay? So pag-usapan natin, ito may kaugnay nga po dito sa mga survey na ito na parang 2.5 na dito sa ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. At talagang masisipag, hindi lang ho yung mga company na kilalang nagsosurvey, pati itong mga survey sa kalye ay talagang laganap na. Okay? So sa mga top 3 na hindi man gaano nagbabago-bago, laging nangunguna si Marcos. Minsan number 2 si Isko Moreno, number 3 si Leni Robredo. Minsan naman number 2 si Leni, number 3 si Isko Moreno. Ayan, Isko Moreno. Yan po yan eh. So madalas si Marcos ang nangunguna sa mga survey sa Luzon, Visayas, Mindanao. Si Bato, Lacson at Pacquiao ay humahabol, tumataas na rin ang figures nila kahit papaano. Pero ito po mga survey na ito para po sa inyong kalaman, ito po ay maaaring pansamantala ganito, malayo pa. Ang isa ho sa inyong paghandaan ng mga supporters na mga kandidatong nabanggit ko ay paggumalaw na po yung makinarya ng administrasyon. Ngayon po tahimik ang administration kasi nakikiramdam sila hanggang November 15 kung magkakaroon pa ng substitute. Pag wala na, si Bato na talaga, mag-iiba yan. At pagkaho nangampanya na si Pangulong Duterte. Pag ginamit na ho yung makinarya ng gobyerno from local to national sa kampanya, mag-iiba po ang resulta niyan. Kaya ko po ito sinasabi, hindi ko kayo tinatakot, huwag kayo magtatampo sa akin, nagpapakatuto lang ako sa aking tagal ng pag-umorder sa politika, ganun po talaga. Laging may advantage ang gobyerno at big challenge ito sa nasa labas ng pamahalaan or kalaban, madalit sabi. So, huwag po tayo magkumpiyansa na kung inyong kandidato ay laging number 1, number 2, number 3, kung anumang lineup, akala nyo laging ganon. Hindi po. Malayo pang eleksyon. Ang tunay na pag-uusga at eleksyon ay sa Mayo 9 ng 2022. Ilang buwan pa. Pangalawa, 64 million po ang registered voters ng mga Pilipino. 63 or 64. Kung makakabot sila lahat, maganda. Pero mukhang malabo naman yon sa kasaysayan. Walang 100% nakakaboto ang mga botante sa mga daming dahilan. Pero, tulad ng sinabi ko, ito nga po ay pansamantala lang na kailangan po ay i-monitor. Kasi ganito po yung mga pwedeng mangyari. Meron akong ilan ditong babanggitin para sa inyong kaalaman. Masa versus professional. Ano bang marami, ang masa o yung mga professional sector ng mga botante? Masa versus business group. Pag sabing business group, may malaki, may maliliit yan, pero nasa business sector. Masa versus trapo at bolero. Iba yan, traditional politician at bolero. Maraming pwede silang makuha, pero yan po ay mayroon sariling market ng kung sino mga botante. Yung masa, nandyan na yun eh. Masa versus silent majority. Iba rin po yan. Yung masa, driver, pangkaraniwang mamamayan talaga, vendors, farmers, laborer, kung ano-ano po, yan po yung masa.
Yan po yung madaling makuha sa mga survey dahil sila yung active sa survey. Active na anytime pwede silang nakakapagsalita dahil hindi sila masyadong busy. Pero ito mga nabanggit ko, professional, business group, trapo, bolero, at saka yung silent majority, busy yan sa ibang trabaho. Magdi-decide lang sila sa araw na ng eleksyon. So, kaya mahirap basahin. Ito pong mga survey na ganito, bahagi lang po ito ng maganda para sa media, publicity, pampataas ng moral ng followers at kandidato. Isang napakaganda ho ng advantage ng nangunguna sa mga survey, madaling mahikayat nila ang mga business group or mga financer para sa eleksyon para makakuha ng support. Huwag natin kalimutan, pera ang kailangan ng kandidato. Kung wala kang pera, paano ka makakampanya? So, malaking advantage ng leading sa mga survey kasi nga po, yan po ay napapakinabangan ng mga kandidato sa kanilang mga darating na mga araw. Yun po yun, dahil pera ang pag-uusapan dito. So, binabanggit ko po ito. Inuulit ko, huwag tayong magkumpiyansa, huwag kayo pong magtatampo sa akin. Dapat po nyo malaman itong ganitong sitwasyon. Dapat tuloy-tuloy kung ano ang inyong pagmamahal sa unang araw hanggang sa huli sa inyong kandidato kung gusto nyo manalo. Dahil marami hong pwedeng magbago habang papalapit ang eleksyon at sa araw ng eleksyon. Lalo na ngayon, napakalakas po ng social media. Alam natin ang galawan. Sino ang talagang magaling, sino ang totoo, sino ang bulero. Kaya ang mahalaga dito, ang pagtatalunan po, ito yung importante. Ang pagtatalunan at makapagdidesisyon ang mga tao kung sino talaga ang karapat-dapat ay base sa kanilang plataforma, ang kanilang mga agenda, kung ano ang kailang gagawin, sakaling sila bigyan ng kapangyarihan ng taong bayan at gawing pangulo. Doon natin sila makikilala. Kaya mahalaga yung public debate or paghahayag ng kanilang mga plano at solusyon sa maraming problema ng ating bayan. Yung pong survey, sa ngayon, personalidad ng pinag-uusapan, kilala kaya madaling suportahan eh. Pero pagdating na ho sa mga agenda, yung seryosong solusyon para sa ating bayan, doon natin sila makikilala. Pwedeng yung huli sa mga survey, pero maganda ang plano para sa gobyerno at sa bayan, baka biglang umangat yan. Yun naman number 1, number 2, number 3, kung ano man nasa top 3. Tapos hindi naman pala maganda yung programa, baka bumaba yan kapag nag-decide ng tao. Kaya mahalaga po ay yung ano ang kailang kakayanan at ano ang kailang uunahin at resolbahin ang problema ng bansa. Yun ang ating napakahalagang dapat gawin. Kaya ngayon sa kasalukuyang mga survey, hindi pa ito magiging basihan. Huwag kayong magre-relax. Pag nagdumating na po ang debate, doon natin sila makikilala kung ano ang kailang dapat gawin at unahin. At pag ating napag-aralan yan, doon tayo magde-decide sa araw ng eleksyon kung sino sa kanila ang karapat-dapat. Ito'y sinasabi ko para huwag tayong mag-relax at huwag din nating ibabaliwala. Patuloy dapat ang ating pag-aaral, pagmomonitor, pagkilala, personal na buhay, ugali, kakayanan, talino, kalusugan, diskarte at body language nila, pag-aaralan natin lahat yan. Dahil uupo sila ng 6 na taon sa ilalim ng ating saligang batas sa mga posisyon. Pati ho vice presidential candidate, kailangan suriin din nating mabuti ano ang kailang kakayanan kasi nga tulad ng sinabi ko doon sa nauna kong mga video. Pagka ang vice president ay ang vice president kasi lagi nakahanda, anytime na may naging problema ang presidente, siya ay magte-take over eh. Kaya kailangan nakaprepare din. Kailangan marami din siyang alam. At kayang pangasiwaan in case na bigyan siya ng pagkakataon sa ilalim ng batas. Diba? Napakahalaga po nun. So, ang lahat ng mga nangyayari ngayon, tama lang ang ginagawa ng mga Pilipino. Maingay at nagmomonitor, naghahayag ng suporta. Kaya yung pong mga reaksyon nyo, comment nyo, tuwan-tuwa ako dyan. Nire-respeto ko inyong mga comment at reaksyon. Iba-iba yan. Kahit marami, binabasa ko po yan. Kahit nagaling pa sa abroad, saan ang galing, yan po yung aking pinapahalagahan. So, salamat po sa lahat ng pagkakataon, inyong tiwala at pagsubaybay dito po sa channel na ito. Lagi po ako magbibigay ng mga update para sa ating kaalaman, lahat. Importante lang ho, magrespetuhan tayo at nang malaman po natin at malawak ang ating mga malalamang impormasyon.